Sinampahan na ng reklamong child abuse ang kasambahay na nakunan sa CCTV habang sinasaktan umano ang alaga niyang sanggol. Git naman ng inirereklamong yaya, hindi raw niya sinaktan ang alaga at dinoktor lang daw ng kanyang amo ang CCTV footage. Balitang hatid ni Emil Sumangil. Nasa mahigit 3 buwan pa lang ang sanggol na makikita sa kuha ng CCTV camera na ito. Mistulang iwinasiwas na parang laruan ng kanyang 26 anyos na tagapangalaga. Walang audio recording ang CCTV camera kaya hindi pa mabatid ng Makati Police kung bakit matapos ganituhin ang sanggol, hinampas pa siya ng yaya hanggang sa pukpukin pa ng ilang beses sa ulo at katawan. Ayon sa mga magulang ng sanggol, hindi lang pala isang beses pinagmalupitan ng yaya ang kanilang anak. Nang reviewin daw nila ang kuha ng CCTV camera sa kanilang condominium unit. Ito naman ang nakunan noong July 7. Unang makikita ang yaya habang hinehele ang bata. Pero pagkaupo sa sofa, biglang isinalpak ang isang pamunas sa mukha ng sanggol na tila lang hina sa ginawa ng yaya. Kinabukasan habang nakahiga sa sofa ang magyaya, bigla na lang nitong tila inihampas ang ulo ng sanggol. I took the courage to look at other days and I just looked at the day previous to the incident we found on July 7 and I saw in the video camera the nanny strangling the baby, smothering him with a rag. And also another instance of him putting the baby to sleep by slapping the back of his head repeatedly. Matapos na paalisin, sinampakan na ng reklamong child abuse sa piskalya ang kasambahay na nasa CCTV video na si Mary Bernadette Casuco. They brought their child to several doctors for a full body x-ray, a pediatric ophthalmologist to rule out any other symptoms such as detached retinas, which may indicate shaken baby syndrome. So far, everything has come back clear. Natunto ng GMA News ang inuuwian ni Casuco sa baybaying bayan ng Gamay, Northern Samar. Panawagan niya sa mga dating amo, huwag naman daw siyang masyadong gipitin. Hindi raw alam ng mga ito kung paano niya inaruga ang sanggol. Hinahanapan ko po siya ng mas komportable siya, kung paano siya matulog. Posible raw na dinoktor ang CCTV video para may pangdepensa ang dati niyang among lalaki sa di umunoy panghihipo at pananamantala sa kanya noon. Sometimes po, kapag matutulog na si Bebe, nakadapa sa harap ko, sa dibdib ko, papasok po yung amo kong lalaki sa kwarto. Tapos kukunin niya agad-agad sa akin si Bebe na halos pwedeng mahawakan yung harap ko. Sa pag-aaral. Pati ang ina ni Casuco at iba pang kaanak nito, hindi naniniwala sa paratang ng mga dating amo. Sobrang bait ang anak ko, kaya nga siya naghahanap ng trabaho para makatulong sa mga kapatid niya sa pag-aaral. Inuulit-ulit yung pagpakita sa CCTV. Sabi ko parang pinapast forward to hindi naman dapat naka-normal speed. Kita ko, walang naman doon nakikita ko na medyo mayroong maltrato na pag-ano sa bata. Ang mga magulang ng sanggol hindi maubos maisip sa sinukli sa kanila ni Casuco sa kabila raw ng magandang pakikisama nila. Ang ama ng sanggol naiyak sa sinapit ng anak. Itinanggi rin niya ang akusasyong sexual harassment. That's a blatant lie. If she wants, she could review the same CCTV and show us how she mistreated or in any way or harassed. And it was heartbreaking. I mean, you trust the life of your son, of your child with someone, you're not going to anticipate that they're maltreating them like this. Hindi raw galing sa agency si Casuco at personal daw itong nag-apply at natanggap bilang yaya mula sa mahigit 10 aplikante na sumailalim sa background check ng kinuha nilang private investigator. Hinamon din ang mga dating amo ni Casuco na patunayan ang paratang nitong sexual siyang inabuso ng dating among lalaki. The camera doesn't lie. The footage is available. We are willing to submit it for testing to prove that there was no tampering. Samahan na natin sila mismo na kumuha nitong police clearance. Bakit kamo? Para tunay nating malaman kung malinis ba ang record nila sa police o sa NBI. Emil Sumangil, GMA News.